teaching how to evangelize. Sabi niya, number 1, it is an incarnational. Sabi niya dito, incarnational means tumutukoy sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na siya po ay Diyos, pero dahil sa pag-ibig, nagkatawang tao po siya. So, yun po yung tingnan po natin yung John 1:1. Nasabi niya doon na in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Amen? Sabi, in the beginning, the Word was already existed. The Word of God is God. Di po ba? So, napasimula, siya ay salita, pero hindi lang nanatili na salita. Nagkatawang tao po siya. Nag-incarnate naman. Kita din po natin doon sa John 1:14 na sabi niya, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhati, ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen? So nagkatawang tao yung salita. Sinasabi dito na ito yung best model ng gospel na incarnational. Hindi mo lang sinasabi, kundi within action. Hindi lang siya naging salita, hindi lang siya naging tao, kundi Diyos siya. Amen? Naging action na yung sinabi ng Panginoon. Kagaya din ng sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo. Hindi lang niya sinabi na mahal niya po tayo, pero ginawa niya ng action, kaya doon nagkatawang tao si Jesus Christ. Amen? So, sabi pa niya dito na nanirahan, John 1:14, nanirahan sa piling namin. Ibig sabihin, ramdam mo, na-experience mo ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkatawang tao ni Jesus Christ. Amen? So, kagaya din po natin, ramdam po natin yung pagkamatay ni Jesus Christ sa ating buhay. Na talagang makakayuko ka sa Kanya kung naunawaan mo po yun. Yung pagkapako niya sa Kalbaryo. Amen? So, I hope na you feel it really that one through the power of the Holy Spirit. Na sabi, ganyan ang pag-i-evangelize incarnational na hindi lang natin sinasabi na Jesus Christ is Lord and Jesus Christ is our Savior. Kundi talagang iparamdam po natin, mag-incarnate sa kanilang buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. Na-experience nila yung tunay na pag-ibig ng Panginoon at may mangyaring transformation sa kanilang buhay. Amen? So, para lahat po tayo papasukin sa kaharian ng Panginoon. So, be patient din kung walang nangyayari sa pag-i-evangelize mo. Mahirap ba or madali mag-evangelize? Amen. Mahirap pong mag-evangelize. Kaya, sabi ng Panginoon is, be patient kung walang nangyayari. Kasi dahil sa wala pang nangyayari is ang Panginoon ang umaayos sa iyong puso. Hindi kinukuha niya yung puso mo para maging stand firm. Nakanta po natin kanina na Jesus is our firm foundation. That Jesus wants us to be strong foundation to be with Him. Amen? So, number 2, it is earthward evangelism. Ibig sabihin na earthward evangelism, hindi lang pang heaven inward, kundi earthward. Amen? Amen. Hindi lang yung nakasanayan po natin na tanggapin po si Jesus Christ para makapunta ka sa langit. Pero
hindi madaling ganun-ganun lang. Di ba, hindi madaling ganun-ganun lang. Kailangan yung incarnate, yung pag-i-incarnate na, kailangan maramdaman po nila na si Jesus Christ ay Panginoon at magkaroon po sila ng true transformation sa kanilang buhay. Amen? Kaya sabi doon sa Matthew 4:23 to 25, sabi niya, nilibot ni Jesus ang buong Galilee. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga tao may sakit at karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilee, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Amen? So, hindi po tayo hihinto na mag-share ng salita ng Panginoon hanggang sa may mangyari po sa kanila, and they will truly experience yung pagkamakadiyos ng Panginoon sa Kristo, at they will truly na susundin po nila si Jesus Christ. Di po ba? Nung nag-share si Jesus Christ sa Galilee, maraming nangyari doon, nagpagaling po siya, at maraming nakakita, at kahit yung mga ibang bansa, ibang lugar, yung mga taga-Decapolis, Jerusalem, Judea, imbis na sa Galilee lang sana, pero dahil nakita nila yung miracle na ginagawa ni Jesus, maraming nagpupunta na sa Kanya. Di po ba? Kaya praise the Lord, napaka-powerful ng salita ng Panginoon. Amen? Dahil nakita nila na maraming nagpapagaling, maraming sumunod sa Kanya, mula sa Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Amen? Kaya tayo din kung ano ang ministry na sinimulan ng Panginoon sa atin, it will continue. Kaya nga sabi niya, I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever. He is the Holy Spirit who will reveal the truth of God. Amen? John 14:16 to 17 po yun. Amen? Hindi na po mahirap po sa atin na mag-share ng salita ng Panginoon, dahil bawat isa po sa atin may Holy Spirit na po tayo, and we receive that Holy Spirit for us to have power to declare the Word of God. Amen? Siguro kung may Holy Spirit noon yung silang Panginoon, lahat na ng bansa ay nagpunta kay Jesus Christ. Pero hindi eh. Maganda ang plano ng Panginoon. Talagang yung plano ng Panginoon, papapasukin niya ang salita niya natin sa ating puso through the Holy Spirit. Kaya kahit saan po tayo, we can share the gospel. Amen? Dahil may Holy Spirit na tutulong po sa atin. Kaya kahit saan po tayo, pwede tayo mag-minister because the Holy Spirit is in you. Amen? At napakadaling ikalat ang gospel because yun nga, Holy Spirit, because of the Holy Spirit. Ayun, kailangan kanilang puntahan si Jesus Christ. Di ba? Kailangan po nilang puntahan si Jesus Christ. Kasi pag wala si Jesus Christ sa isang lugar, hindi po nila mararamdaman yung pagkagaling. Kailangan, kasi Jesus is in physical. Wala pa ang Holy Spirit noon. Kasi buhay na buhay pa si Jesus Christ. Pero yung promise niya, pag mawala po siya, bibigyan niya tayo ng Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit na po yung namumuhay at tumutulong po sa atin na magbibigay ng buhay, yung salita na dapat po nating aralin. Amen? So, Amen. So, let us continue to share the gospel by the power of the Holy Spirit
earthward bago pumunta sa langit. Amen? Earthward bago tayo pumunta sa langit. Amen? So number 3, it is about Lordship. It is all about Lordship. Ang pag-share ng salita ng Panginoon, it is all about Lordship. Hindi po ang ating mga sarili. Laging nai-emphasize ang pagkamakadiyos ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung nawawala yung essence. Kung pag nag-share po tayo, nawawala yung essence ng Panginoon sa ating buhay. Kundi talagang nai-emphasize yung salita ng Panginoon sa atin. Amen? Pag nag-share po tayo ng salita ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ang naitataas. Hindi natin sasabihin na makinig ka sa akin, maliligtas ka. Hindi po yun. Kundi, ang salita ng Panginoon ang ating i-share na ang Panginoong Jesucristo lamang ang ating tagapagligtas. Amen? So, Amen? So, kung gusto natin sumunod sa Panginoon, you can count the cross. Give up everything. Amen? We need to give up everything. Yung sabi niya doon sa Luke 14:33, he who does not give up everything, he cannot be my disciple. Amen? So, tingnan po natin ng mabuti kung talagang tayo po ay tagasunod ng Panginoong Kristo. Amen? Minsan, ako din, nung talagang na-depress na ako dito, sabi ko, Lord, ano pa ba yung hindi ko na isusurrender? Tulungan mo po ako hindi ko kayang tignan yun. Ikaw lamang ang nakakakita. So lead me, teach me, how can I surrender it? Kasi we are always declaring the Romans 12:1 na I offer my body as a living sacrifice. Pero minsan, pag nagkasakit po tayo, talagang bangirinuin po tayo na, teach me, ano pa ba ang hindi ko pa na-surrender? Hindi ko nakikita yun. Tulungan mo po ako na nakita iyon at i-surrender sa iyo in Jesus' name. Amen? So, Amen. Praise the Lord. So, let us give up everything, our emotion, our mentally, our physically, all aspect of our life. It is surrendered to the Lord Jesus Christ. Buong buo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, sinurrender din niya ang kanyang buhay, buong buo hanggang sa namatay, but He rose up again. Amen? Yun po yung nakapagputi sa Panginoong sa ating buhay. So let us continue to evangelize the right way about Jesus Christ. Amen? Don't allow half-hearted. Sabi niya, don't allow half-hearted commitment, half-hearted emotion. Amen? Kundi buong buo, lahat buo, ibigay sa Panginoon. Kaya hindi mo din pwedeng sabihin na, hindi din natin pwedeng sabihin na ang Holy Spirit ay nangungusap po sa atin kung i-check po natin ang buhay po natin na hati. Amen? Kailangan buo. Amen? Kasi ang Holy Spirit is holy. The Holy Spirit is holy. Amen? Kaya let us examine, let us check our background kung talagang buo yung paglilingkod po natin. Amen? Na pag pumunta po tayo dito sa church, hindi yung kasama mo yung tinitingnan, kundi focus to the Lord. How you can serve purely and how you can serve na siya yung maitataas. Kasi kung nakapokus ka sa Panginoon, hindi mo na malalaman kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Amen! Amen? Yes. Praise the Lord. True. Kaya buo yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Kahit kailan, ang Panginoon ay hindi nagkakamali sa ating buhay. Yes, mahabagin po siya, but He teach us to obey Him. He is loving, but He wants us to be holy. Amen? Because He is holy.
Amen? Kaya kailangan na emphasize talaga ang Lordship ng Panginoon. Hindi yung share about love. But hindi po natin sinishare yung pagka-holy niya. Maraming nagsishare talaga ngayon na we share about grace, pero hindi na-share yung judgment. Kaya ang alam lang natin, mahabagayin ang Panginoon, kaya okay lang na magkasala. Amen? Yes, mahabagin po siya, pero He is also a judgment. Kaya huwag mo hintayin na pagbalik niya, pag nagkakasala ka, maabutan ka niya, wala nang time, wala ka nang chance na makapunta sa langit. So, this is the right time to obey Jesus Christ in the mighty name of Jesus. Amen? A lot of people sharing yung love din, pero hindi nila nasishare yung pagka-holy ng Panginoon. Amen? So, grace is not permission to be in sin, but have power to obey the Lord. Amen? Yung biyaya ng Panginoon, it gives us power to obey the Lord by faith. Amen? So, proclaim and declare that hindi lang tayo nagsasabi na si Jesus ay Panginoon at kapagligtas, kundi ito ay mangyari sa ating buhay. And we are representing Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. And while we thank Him, we proclaim His goodness. Kasi gusto niya sakupin ang mundo at lahat ay magpuri sa Kanya. Amen? And we are part of that. Na lahat ng mundo ay magpuri sa Kanya. And kaya i-claim po natin na I am a part of expanding of the glory of God. I am a part of sharing the goodness of God. I am the one who is a true witnesses to declare the word of God. Amen? We maging part po talaga ng buong-buo. Amen? Kasi sinabi niya, para ma-fulfill yung sinabi niya doon sa, sabi niya doon sa Philippians 2:10 to 11, that at the name of Jesus, every knee should bow down of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Amen? Talagang mangyayari po ito ng mabilisan kung lahat po talaga ng mga believers ay have the part to proclaim the word of God na yung totoo. It's not for their interest, but for the interest of the Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ang target po natin, if we evangelize, hindi lang yung kaluluwa, kundi yung lahat ng kanilang puso, isip, at kaluluwa. Amen? Na hanggang sa mag-surrender po sila sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya hope na we will increase more, na magiging patient din po tayo na mag-share ng salita ng Panginoon. Na hindi po tayo mauubusan ng lakas. But the more na parang nafe-feel po natin na nauubusan po tayo ng lakas, humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Marami pa tayong hindi alam, but Lord is waiting for us to ask what we need. For us to be strengthened. Di po ba? Ask and it will be given. Seek and mahahanap mo. Amen? So let us continue to share the goodness of God. I hope this coming Semana Santa, we don't celebrate because I know and understand we are so busy. But take 1 minute or take 5 minutes to realize that Jesus Christ died for you and rose again for you. And you have a part to share that to other people. Amen? Amen. Amen? So, kahit sa mga Jewish, tayo OFW dito sa Israel, we have a part. Alam po natin na hindi na yung
Hindi na yung dugo ng animal ang dapat i-celebrate, kundi yung dugo ng Panginoong Hesukristo. Sinabi doon sa salita ng Panginoon na Jesus Christ died all for us, not only for the Gentiles, but all for us. Amen? Amen. Kaya, let us receive the power of the Holy Spirit, that we will truly be the light and salt to our employer. Na every time na magpepesa po sila, magsiselebrate po sila ng pesa, maa-acknowledge po nila yung pagkamatay ni Jesus Christ. Na sabi nga doon na hindi na ang animal, wala nang kabuluhan yon, wala nang effective yon, kundi si Jesus Christ na yung blood para sa ating lahat na nagbigay ng kalayaan po sa atin. Amen? So, let us continue and open our heart to receive the power of the Holy Spirit. And you pray whatever you want to pray. You ask whatever you want to ask. Because the Lord set you free already, O God. And you have the part to share the goodness of God. Sabihin mo, to share your gospel. Dahil alam po namin, kung ikaw ang magtuturo po sa amin, ito po ay nagtatagumpay na hindi po namin nalalaman. So let it be, O Lord, that our heart and mind has fully obeyed into your word. Ano man po, O Lord, ang nalalaman po namin about your word, through hearing, O Lord, through reading, O Lord, teach us how we can apply into our life and how we can share to other people, especially our employer, our family, O Lord, and sa aming mga kaibigan. Dahil gusto mo, lahat po kami ay maligtas, lahat po kami ay makapunta sa iyong kaharian. So let it be, O Lord, that I surrender my life to you to be truly useful, mightily, to expand your kingdom or to expand your goodness into my life. Continue to open my heart. Continue to open my ears to listen unto you through the power of the Holy Spirit, so that I will receive and understand and I will live it, O Lord. Ipapamuhay ko ito sa pangalan ni Jesus in the almighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, O Lord, sa iyong kahabagan. Maraming salamat, O Lord, sa iyong pagmamahal mo. At tunay, O Lord, na ikaw ang aming Diyos na buhay na buhay. Tunay na, O Lord, na ikaw ang aming Diyos na hindi bingi, O Lord. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Marami na po kami yung mga hindi namin pag-uubay, but Lord, tapat ka sa amin. Tapat ka sa aming buhay. Binibigyan po kami ng reason para magpuri sa iyo. Humakbang para magpunta sa church. Humakbang para sumali sa online, O Lord. Lord, ikaw ang nagbibigay ng liwanag po sa amin. Yung pag-asa, O Lord, at yung buhay na hindi po na kahit hindi po namin nakikita. But Lord, through your words, may lakas po kami umatin sa iyo, O Lord. So let it be, O Lord, that continue to empower us, continue to encourage us to proclaim your word. Kahit sa mga hindi po namin kilala, O Lord, we have the boldness, we have the courage to proclaim your word. Dahil sinabi mo din sa iyong salita na wala kang pinipili, kundi lahat ng salita mo ay para sa aming lahat, O Lord. So Lord, let it be that we have the knowledge and wisdom, confident, O Lord, to share your gospel to other people in the almighty name of Jesus. Continue to purify our heart and
put a new spirit into our life. Continue to renew our mind, O Lord. Continue to strengthen our heart, O Lord. Our spirit, O Lord, to desire, to surrender unto you in Jesus' name, O Lord. So Lord, Jesus, O Lord, open the heart of the people, O Lord. So I declare, O God, that you will walk victory upon victory into your name, O God. Whatever purpose that you have given unto them, O Lord, I pray that you will see that according to your purpose. Continue to anoint them, O Lord. Equip them, O Lord. And continue to use them mightily in the almighty name of Jesus. Continue, Lord, that they will be fruitful, O Lord. You will be effective, O Lord. And you will be productive to serve you wherever they are in the almighty name of Jesus. You know their heart, Lord. You know the desire of their plan, O Lord. So whatever the plan that is glorify your name, make it happen into their life in the almighty name of Jesus. Open the door, the right door from you, O Lord. And whatever the wrong door that coming from their life, I pray in the name of Jesus, it will be closed in Jesus' name. But the right door will be upon them for your glory in Jesus' name. So I pray in Jesus' name that the power of the Holy Spirit will be upon them. They will become courageous, O Lord. They will become fighter, O Lord. They will become conqueror and victorious in the almighty name of Jesus. The boldness that you have given, the authority, the power, O Lord, will be upon them in the almighty name of Jesus. We thank you, Father, O God. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.